Paano magbabayad ng kuryente dito? Ano ba kaya nasa bayan center? Ewan ba't ano nangyari? Parang nakasupport siya. Kaya inaano ko lang isa. Para kahit pa parang naka-appointment. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon po. And, good afternoon. Tayo po tayo lahat and let's give thanks to our Lord God for all He has done for us. Let's all sing praise. Sing praise.
we come closer to you, Panginoon, accept this sacrifice, Lord. We are to worship you. Of the Lord, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of the life spent with you. It's you, Lord Jesus. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became for us. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my
We just need to fall into your name, Lord, and we will be saved, Lord. We know we are not worthy of your love, but still, Lord, you love us, Lord. You give us everything that we needed, Lord. You're always there for us, Lord. You have saved us, Lord God, from all our sins, Lord God, from the situation that we are in, Lord. Lagi po kanyang tumulong ninyong kamay, Panginoon. Sabitin kami, Lord God, whenever magkakasala po kami sa inyo sa kapwa namin, Panginoon. For that, Lord God, we are grateful. We are very grateful, Lord God. We want to bless your name. We want to honor you, Lord God. And we want to thank you for everything you have done in our lives. And as we continue our day, as we continue our service, our worship service, Panginoon, na may gabay ng mga sa aming mga puso, Panginoon. Naway kayo lamang po ang magmula namin, Lord Jesus. Kalagitnaan namin sa Panginoon. Maraming salamat po. We lift you up in our praise as in Jesus' name we pray. Kasi ito, may bakante pa. Meron po po sa garden. Palapakan po natin ang ating Panginoon sa ginagawa sa atin. Kumusta po ba kayo? Okay, ngayon naman sobrang maaraw. No? Anong gusto nyo? Maulan, maaraw? Ayun, binaba. Okay, nagpapasalamat tayo sa pangatang nating speaker ngayon. First time dito sa lugar na to. Okay, siyempre, hindi na siya bisita. Of course, ang ating kapatid na tira. At tayo po ay parating kung kanyang mensahe at sa hapong ito, natutuwa tayo. Mamaya, of course, hindi po tayo makakit kailangan uwi ka dahil sa pagka tayo po ay merong pagbilihan na mamaya. Sino ba ngayon ang first time ngayong dito sa lugar na to? Isa, dalawa, tatlo, talaga, ano? Apat, lima. Okay. Hindi na, anim. No? Kasi nag-Sunday, may anim na unang pagkakataon na sa atin. Naligaw pa ba kayo dito? Hindi naman. Hindi naman. So, palakpakan po natin at kaya natin ang Panginoon po ay salita sa atin sa pagitan po ng kanyang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa sobrang excited ko po, kaninang umaga sana ako pupunta dito. Pinaktingan ako ni Kuya Kanting, ang pastor. Sabi niya, mamaya hapon ba ang service natin? Ganun ba? Okay. At ako ay kunin na nagagalak at meron tayong napakagandang lugar tulad po itong lugar na ito. At biniyayaan tayo ng ating Diyos ng isang lugar na pagkamat hindi kasi makita ng BK, mas masarap ang air condition po dito. Diba? At mas mainit po dito yung ating pagsasama. Ang fellowship natin ay sisina. Sabi nga, no? Okay. Ang babahagi ko po sa inyong hapon ito ay mula sa aklat po ng Galatia. Galatians chapter 5. Kaya kung nasa inyo po yung mga Biblia, yung analog, maging papel man yan, o kaya digital, salita ko ngayon ng Diyos. Meron hong nagko-complain at sinasabi, hindi makaluma. Hindi daw salita ng Diyos pag nandyan mo daw sa may, cellphone o kaya ano. Pero ang salita po ng Diyos, hindi ho nasa papel yan o nasa digital. Yan po ay buhay. It's alive and active. Amen. And so God's Word does not depend on where it is written down. Okay, so ito po ang pamagat po ng ating mensahe ngayong hapon. So, walking in freedom, the Spirit's work in our lives. Yung Spirit po niyan, ang banal na Espiritu. At ito po yung pag-uusapan natin yung gawa ng Espiritu sa buhay natin. No? At yung ating paglalakad na may laya, liberty in Christ ang ating pag-uusapan. Dito sa Galatians, bago tayo magsimula, siguro mag-pray muna po tayo. Hingin natin ang pagkaspas at ang tulong ng banal na Espiritu sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong hapon ito. Our great God and Heavenly Father, we honor you. We desire, Lord, to lift up your name and that you alone be glorified through our service this afternoon.
hinihiling po namin, O Ama, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin. Buksan po ang aming puso at isipan upang makita ang mga katotohanan mula sa inyong salita. Tulad niyo po kami maintindihan ito at lalo-lalo na naisip po namin nawa na ipamuhay ang mga katotohanan ng aming maintindihan at matututunan mula sa inyong banal na salita. Ito po ang aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Very good. Nagsisitatingnan po ang ating mga kapatiran. Welcome sa ating lahat. So, dito po sa Galatians, sa aklat po ng Galatians, sinulat po ito ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa Galatia. Okay? Dito po sa Galatia, meron po silang issue. May matinding issue po dito. At ang issue po nito, ang tinatawag na Galatianism. At ano po itong issue na ito? Nung unang panahon po, at siguro narinig niyo nung isermon po ito dati, yung early Christian church, yung mga unang mananampalataya, mga Hudyo. Mga Hudyo ho sila. At dahil sila yung mga Hudyo, at nangaligtas sila, nanampalataya sila kay Kristo bilang Mesiyas ng Israel, patuloy po yung pamumuhay nila bilang Hudyo. Pumupunta pa rin po sila sa templo, naghahain pa sila ng mga hain sa Diyos, mga offering sa Diyos. At ginagawa po nila ang lahat ng bagay na associated po sa pagiging Hudyo nila. Kaya nung unang pagdating ng mga bagong mga Kristiyano o mananampalataya na mga Hintil, pinipresyo ho sila ng ilang mga Hudyo. Ang tawag ho sa mga Hudyo na yan, mga Judaizers. Pinipresyo ho nila itong mga bagong Hintil na ito na mamuhay tulad ng mga Hudyo. At ang isa sa mga nais nilang gawin, itong mga bagong mananampalataya ito, mga Hintil, ay magpatuloy sila. Kasi po, noong unang panahon, ang mga tuli lamang ang mga Israelita, mga Hudyo. Okay? Ang pagpapatuloy mo ay pagpapakita na mayroong kombinante o kasunduan si Yahweh sa bansang Israel. Kaya po ang unang tinuli dyan po ay si Abraham. At mula kay Abraham, lahat po ng mga Hudyo ay tinutuli. Ngayon, dahil yung mga early Christians, mga Hudyo, feeling nila, dapat yung mga bagong mga mananampalataya ng mga Hintil, kailangan magpatuloy din. At ito ang pinaka-issue dito, ina-address po ni Apostol Pablo, ito tinatawag na Galatianism o yung pressure mula sa mga Judaizers na sumunod, mamuhay ayon sa batas, ayon sa law o Torah ng lumang tipan, ito mga bagong mananampalataya. So ano po matututunan po natin dito? Dito, sa ating titulo, sa Galatians, sa chapter 5, meron hong laya. Kasi ho tayo, hindi ho tayo mga Hudyo. Ano po tayo? Mga Hintil po tayo eh. Tayo po ay mga Pilipino. Pero tayo po ay mga Hintil. Hindi po tayo mga Hudyo, no? At kailangan po, maglakad po tayo ng may laya. In our Christian journey, sabi dito, it's easy to forget the freedom Christ has given us. Nakalimutan po natin, may laya tayo. And instead, fall back into legalism. Itong legalism po, yung pagsunod sa mga bagay-bagay na naaayon sa batas. Okay? Or allow the flesh to dictate our lives. We need to be reminded of the purpose of our freedom and how to live it out. So, ito po ang isang critical na tanong po dito. How should we, as believers, use our freedom, or use the freedom we have in Christ? Kasi malaya po tayo eh. Paano po natin gagamitin yung laya natin bilang mga mananampalataya? Ang sagot po ay ito. We should use our Christian freedom to live out our faith through love, walk by the Spirit, and bear the fruit of the Spirit in our lives. Tatlo po yan. Live out our faith in love, walk by the Spirit, and bear the fruit of the Spirit in our lives.
At ito po ay naaayon sa 3 punto natin ngayong hapon ito. Ito po ang punto lang natin, no? Para madaling makalimutan, uulit-ulitin natin, ha? Okay. Point number 1, ito po unang punto natin. Use your Christian freedom to live out your faithful life. Gamitin po natin yung laya natin bilang mga mananampalataya upang maisapamuhay natin yung ating pananampalataya sa pag-ibig. Through love. Si Apostol Pablo dito po sa aklat ng Galatians sa chapter 5 po, yung layunin po ng ating laya bilang mga mananampalataya kay Kristo, kanyang ina-address. 3 po ang kailangang issue na tingnan po natin dito. Ang una po, stand fast in the liberty that Christ has given. Itong liberty po natin, hindi ho dahil sa atin. Pinilit natin maging malaya tayo. Hindi po. Tayo po ay malaya dahil kay Kristo. Siya ang nagbigay ng kalayaan sa atin. Hindi natin pinalaya ang ating sarili. We have no power to free ourselves. It is only Christ who can free us. Ito sabi, stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free. And do not be entangled again with a yoke of bondage. Itong salitang entangled, ano yung sabihin entangled? Pagkakabuhol-buhol. Sabihin nabubuhol. Actually, yung mga sapatos po natin, mga disintas, may buhol ho yan. Diba? Mahalaga naman ho yung may buhol yung sintas. Kasi hindi natatanggal ang sapatos. Pero dito, yung pagkabuhol na binabanggit ni Apostol Pablo ay yung pagkabuhol muli. Dito tinatawag ng yoke of bondage. Itong yoke, ito po yung nilalagay sa baka, ito sa leeg ng baka para sa pag-araro, pwede niyang hakakin yung araro. Okay? Yoke at tawag ho doon. Dito. Pag nakalagay ho yan sa leeg, yan ang yoke of bondage. At ang kanyang binabanggit dito na yoke of bondage ay walang iba kundi ang batas ng lumang tipan. Ito po yung yoke of bondage. Ngunit si Kristo, nais niyang palayain tayo. Ano po yung kanyang panyaya? Come to me, sabi niya, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find, anong tawag sabi niya? Rest, kapahingahan. Rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Ikinukumpara ng Panginoon Jesus, yung yoke na ibinibigay niya, doon sa yoke ng lumang tipan, yung batas ng lumang tipan. Alam niyo po ba kung gaano kadami po ang kailangang sundin mga batas ng isang Israelita? More than 600 po. Kailangan sundin niya lahat yun. At pag meron kang isinuway na isa, sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang Santiago pala, sabi niya, if you violate one law, you violate the entire law. Sinuway ka ng isa, doon sa mga 600 plus na yun, sinuway mo na yung kabuuan. So matindi pala, Sabi naman dito sa Romans chapter 8, verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ has made me free from the law of sin and death. At bakit po law of sin and death ang tawag po dyan sa may mataas ng limang tipan? Dahil po, pag hindi nyo nasundan, okay, ang binibigay po niyan ay kamatayan. Alright? It is the law of sin and death. Because when you violate the law, you violate, ang tawag po sa inyo ay sinner, makasalanan when you violate the law. So it's the law of sin and it is death. It is separation from God. Pero sabi nga, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So mga kapatid, tayo po, tulad ng mga taga-Galatia, tayo mga mananampalataya, meron po tayong kalayaan kay Kristo. Kaya, ang sabi po ni Apostol Pablo, we should avoid falling back into legalism, which negates the benefits of the sacrifice
of the Lord Jesus Christ. Sasabi ni Apostol Pablo ito sa kanila, Indeed, I, Paul, say to you, if you become circumcised, Christ will profit you nothing. And I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to what? Keep the whole law. Hindi lang isa, yung kabuuan. Kung magpapatuloy kayo, sabi ni Apostol Pablo, ay nako. Kaya Christ will profit you nothing. Wala nang saysay si Kristo sa inyo pag nagpatuloy kayo. No? Sabi, verse 4, you have become estranged from Christ. No? Parang nahiwalay na kayo kay Kristo. You who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. Sa pinag-uusapan ba dito ay yung kawalan ng kaligtasan. Hindi mga kapatid. Kasi ang kaligtasan po hindi nawawala. Pag tayo ay born again, hindi po tayo pwede maging unborn again. Pag pinanganak ko ang isang tao, napanganak na ho yan. Hindi mo na, sabi nga niya, sino ba yung niya, yung Nicodemo, o sa Panginoon Jesus, makakapasok pa ba uli ako doon pinanggalingan ko, doon sa matres ng hindi na pwede bumalik. So, once you are born again, you cannot be unborn again. Tayo po, mga kapatid, kung tayo ay nangaligtas, nanampalataya tayo sa ating Panginoon Jesus, tayo po lahat ay mga anak ng Diyos. Amen. Hindi humawala ang ating kaligtasan. Pero, sabi niya, doon sa mga nagdadala, sa mga papatuloy kayo, you have fallen from grace. Kasi po, dalawa po ang sistema ng kaligtasan. Yung salvation by grace o yung salvation by works. So sabi, ang lahat po ng relihiyon sa mundo, wala po ang Christianismo, is salvation by works. Itong gawin mo, itong mag-attend ka dito, mag-invento ka dito, magbigay ka ng ikapo sa simbahan, kailangan nasa loob nila yung simbahan na yun. Kasi pag dumating, kailangan ilipat yung simbahan na yun. Kailangan nasa loob kayo. Hindi ko naman magkulo. Diba? So, ang ibig sabihin nung na you have fallen from grace, para tinalikuran na ninyo yung sistema na nangligtas sa inyo. Tayo po ay naligtas lamang through the grace of God. Hindi ho dahil sa ating gawa o hindi gawa. Hindi ho sa effort po natin. Hindi ho sa penitensya. Hindi po sa pag-iika po. Wala po yan, In fact, meron na pong sinulat dito na 10. 10 po itong mga versions, modern versions of the kind of entanglement with the Lord. Kasi po, sabi mo pag sinundan nila, sa Galatia, yung pagpapatuloy, parang natali na kayo sa batas. Meron hong 10 version hong ito. Number 1 dyan, sabi, legalistic rules and traditions. Yan po, sinasabi niya, lahat yan, kailangan daw para maligtas. Sacramentalism, yung mga sacramento, alam mo yun, yung mga katoliko mo sa atin, Oo. Maraming sacrament. 7 yata yun 7. Kailangan lahat po, gagawin mo yun. Hindi mo pwede isa, o dalawa lang. Pangatlo dyan, yung works-based salvation. Nice. Ulit na muna natin yan. Pati na rin kumisa sa ating mga kapwa-Kristiyano. Pag wala kang mabuting gawa, hindi ka ligtas. Kailangan meron ka ng okay? Moralism o moralismo. Yung pagiging moral, yung pamumuhay dapat, primero pagpapakita yan ng spiritual na estado ng isang individual. So yung doing good works, yung hindi kumain, hindi nagnanakaw, hindi kumakata, hindi mo nakuha ng kasalanan Ang sinasabi ng iba, hindi mo lang magsisingarin, hindi mo lang nagnanakaw, hindi mo kumakatay. Another one is called cultural Christianity, conflating cultural practices or national identity with true Christian faith. Okay? Number 6, prosperity gospel. Yung mga nagtuturo po niyan. Kung kayo po ay mahirap, kulang ho pananampalataya niyo sa Diyos. Ang mga sapat
nananampalataya sa Diyos, yayaman mo kayo kung sapat ang inyong pananampalataya. Hindi kayo magkakasakit. Kung may sakit mga kayo, gagaling kayo. Yan mo tinatawag na prosperity gospel. At marami hong nagtuturo niyan. Sila mismo nagtuturo. May mga jet plane ho yan, may mga helicopter, may mga mansyon. Di ba? Kasi ang isa sa mga tinuturo nila, kung kayo ay nananampalataya sa Diyos, malaking ibibigay niyo sa akin. Ganun sila magturo. Marami pa dyan. Religious ritualism, denominational exclusivity. Ibig sabihin po, sinasabi ng mga ibang mangangaral, kung hindi kayo miyembro ng simbahan ito, ay hindi kayo maliligtas. Performance-based spirituality, ito rin, ito na tawag na asceticism. Yung mga tao na binugutom ang sarili nila, kasi pagpapakita daw ng nagpa-fasting lang sila palagi, payat sila. Marami silang hindi ang mga bagay na nagbibigay tuwa at ligaya sa kanilang pangangatawan. Kasi feeling nila, mas spiritual sila pag hinihindihan nila yung mga bagay na yun. So ito po, itong mga modern versions na tinatawag nating Galatianism. Ito ko ba dito yung makikita naman natin later on. Okay. Natawag natin Lordship Salvation. Maya-maya, tingnan po natin. So, we should avoid falling back into legalism. Sabi nga ni Apostol Pablo. Okay. Kasi, righteousness comes only through faith. Hindi ho sa ating mabubuti gawa tayo naliligtas. And this faith must be expressed in love. Sabi ni Apostol Pablo, for we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness by faith. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, wala akong saysaying pagpapatuloy. Pag tayo po ay nakay Kristo at tayo po ay nanampalataya sa Kanya, meron tayong hinihintay. Yung pagiging ganap natin, Dalawa po yan, yung tinatawag na positional. Ngayon po, positionally righteous tayo in Christ. Pero pag tayo humarap na sa ating Panginoon Jesus, we will be truly righteous in His presence. Tayo po, dahil nasa laman po tayo, meron po tayong pinaglalabanan, Makikita natin po yan. We will talk about it later on. So, we are waiting for the hope of righteousness. Tinatawag natin the absence of sin in the Christian life. Talagang hindi na po tayo magkakasala. Talagang righteous na tayo, hindi naman positionally, but also conditionally as well. So, kailangan may pakita natin habang tayo ay nasa laman, yung ating pananampalataya working through love. Itong pag-ibig na ito, ang nagbe-benefit dapat ay mga kapatiran din natin. Sabi nga ni James, sabi nga, what does it profit, my brethren, if someone says he has faith, but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, nagugutom daw yung ating kapatiran, wala ho silang makain. And if one of you says to them, depart in peace, be warm and be filled, sige na. Diba? But you do not give them the things that which are needed for the body. What does it profit? Anong sa yung sinasabi niya, God bless you, pagpanalangin kita, may pagkain ka naman, pagkain mo ibigay. Thus, also by faith itself, he does not have works, is dead. Ang pinag-uusapan ho ni James dito, hindi ho faith na peke. Hindi ho, ang pinag-uusapan ho ni James dito, ang faith na hindi profitable in the Christian fellowship. Pag tayo ay may pananampalataya, kailangan nagbe-benepisyo po ang kapwa mananampalataya natin. Kasi it is faith working through love. Kailangan natin na ipapakita yung ating pananampalataya sa pagmamahal natin sa isa't isa. Okay. Kaya ito po mga kaibigan, Christ has set us free. Ito po ang prinsipyo. Not so we can return to bondage, but so we can express our faith through love. Ito po ang pinaka-purpose, pinaka-layunin ng ating
pagiging malaya kay Kristo. So that we will not return to bondage, but we can express our faith through love. Ayan po, ito, may isang tao po, ito, no? May illustration po tayo. A freed slave who chooses to continue serving his master out of love, not obligation, illustrates our service to God should be driven by love, not legalistic duty. In other words, tayo po ay mga alipin ngayon kay Kristo. We are slaves of Christ. Kaya itong picture ng matandang ito, ano kinalaman ito sa natin, sa kwento natin ngayon? Itong tao na ito, Amerikano po ito, siya po ay nakulong ng mga 30 na taon dahil po sa embezzlement. Pag nanakaw, dati tatrabaho niya sa bangko. Nahuli siya, namumupit. At binigyan po siya ng 30 years. Nakulong po siya ng 30 years. Nung siya ay lumaya, alam niyo po ba kung anong ginawa ng tao ito? Nag-hold up ng isang bangko. Bakit siya nag-hold up ng bangko? Kasi sabi niya, nung siya ay lumaya, nahirapan siya lumaya. Bangko. Mas gusto niya gusto niya, no? Piitan kasi hindi niya pagkain. May kwarto siya, may air conditioning, ano niya. Mas mabuti na wala akong layak, okay na sa akin yung maging prisoner daw, gusto niya bumalik. Yan po yung matandang yan. Ha? Ganun po kuminsan kasi sa buhay Kristiyano, may mga tao na hindi na alam kung ano gagawin nila doon sa kalayaan na binigay sa kanila ng Kristo, babalik na lamang sila doon sa dating ng buhay. Kung yung buhay man na yun ay yung pagiging religyoso, o yung buhay na kung ano na lang gagawin ko, yung gusto ko. Pero mga kapatid, sabi nga, the freedom that we have in Christ, what we must do is, we must not return to our bondage, but express our faith through love. So, we must use our freedom in Christ to love others. Mahalin natin ang ating kapwa. Lalo na ang ating mga kapwa Kristiyano. Because we are all in the family of God. And allowing our faith to be demonstrated through acts of love and service. So, ito yung unang punto natin. Use your Christian freedom to live out your faith through love. Okay. Pangalawang punto po natin is walk by the Spirit and reject the desires of the flesh. Mga kapatid, meron pong conflict between the flesh o yung laman natin and the Espiritu ni Kristo. Dito po, ang turo ni Apostol Pablo ay kailangan resist false teachings that hinder your walk with Christ. Kasi po doon sa Galatia, meron pong maling turo na pe-pressure ho sila na sundin yung maling turo na yon. At ang maging kumanina po yan, no? Yung turo na yon ay umayon dapat mamuhay yung mga hindi na mga napalataya ayon sa lumang tipan. Okay. Nasabi ni Apostol Pablo, you ran well. Who hindered you from obeying the truth? This persuasion does not come from Him, which is God, who calls you. A little leaven leavens the whole lump. I have confidence in you, in the Lord, that you will have no other mind, but he who troubles you shall bear his judgment, whoever he is. Nagagalit na si Apostol Pablo dun sa tao na yon na nag-i-influensya sa kanila ng maling turo. Sabi ng Apostol Pablo, and I, brethren, if I still preach circumcision, why do I still suffer persecution? Then the offense of the cross has ceased. May mga nagsasabi kasi, ayan, sa Apostol Pablo, halimbawa yan ng Kristiyano na kailangan magpatuloy din kayo. Ginagamit yung pangalan niya. Pero sabi ng Apostol Pablo, kung yan ang turo ko, bakit ako pinipersecute? Bakit nagagalit ang mga Hudyo sa akin? In fact, ang Apostol Pablo, sa mga Hudyo ay isang traitor. Traitor siya. Kasi ang tinuturo niya, huwag kayong sumunod. Sa mga hindi lang, huwag kayong sumunod sa lumang iba. Tinuturo niya yun. So, traitor siya. So, sabi niya, I wish that those who trouble you would even cut themselves off. So, we should not use our freedom not as an excuse for sin, but as a call to serve others in love.
Kasi may laya tayo mga kapatid. At ang laya natin ay dapat ginagamit natin sa pagsisilbi natin sa isa't isa sa pag-ibig. At bakit tayo may laya? Kasi ang salvation natin hindi nawawala. At yung mga iba, dahil sinasabi, hindi nawawala ang kaligtasan. Pwede akong gumawa ng kahit ano. Nagawa na lang ako ng kalokohan kasi hindi ako, sa totoo lang, ito po ang katotohanan. Ang anak ko po, yan po ay maging criminal man, pumatay ng kapwa, may gawing kalokohan, anak ko pa rin yan. Hindi mawawala ang yan. Bagamat pumili siya ng buhay na hindi maganda. Ganun po ang buhay Kristiyano. Pwede ho tayong pumili na mabuhay ng buhay na hindi maganda. Of course, hindi yan ang buhay na gusto para sa atin ng ating Ama. Tulad din natin mga magulang, ayaw din natin ng ganyang buhay para sa mga anak natin. Di ba? Sabi niya, for you brethren have been called to liberty. Only do not use your liberty as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Pagsilbihan na lamang ninyo ang kapwa ninyo, Kristiyano. Huwag nyo gamitin yung laya ninyo, na pagsilbihan yung laman ninyo. For the law is fulfilled in one word. Yung batas na sinasabi nitong mga Judaizers nito na kailangan sundin ninyo, actually, it's fulfilled in one word. Sabi niya, you shall love your neighbor as yourself. Hindi nyo kailangan sundin yung buong batas. Kasi sabi ni Kristo, mahalin niyo ang kapwa ninyo. Yan na ho ang batas, sabi ni Kristo. In fact, Christ gave two. Sinagot niya, what is the greatest command? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And the second is, love your neighbor as yourself. Yung buong batas daw, nababalot dito sa dalawang utos nito. Kaya sabi din ni Apostol Pablo, mahalin na lang ninyo ang kapwa ninyo. Huwag na kayong magpatuloy, huwag na kayong sumunod sa lumang tipan na yan. Hindi naman kayo mga Hudyo, mga hintil kayo Mga ligtas na kayo. Sabi niya, love your neighbor as yourself. Pero sabi niya, but if you bite and devour one another, beware lest you consume by one another. Alam niyo po mga Kristiyano, mga kapatid, isa po yan sa kahinaan natin pag nasa laman po tayo. Ang tawag po niyan ay chismis. Hilig po natin pag-usapan ang isang mananampalataya sa likod niya. At dyan po nasisira ang mga relasyon. Ako po hindi po ako immune dito. Recently, na-realize ko, meron akong kinikritisismo ng isang pastor na hindi ko naman napakinggan yung sermon niya, pero pinakikinggan ko, yung sinasabi ng mga tao, ukol sa pastor na yun. At ako'y nakikisama na rin. Sinasabi ko, kung yun ang turo niya, ganito siguro siya, ganyan. Hinuhusgahan ko na yung pastor na yun. Na-realize ko, ako hindi tama yun, parang nag-i-indulge ako sa chismis, naniniwala ko sa sinasabi ng iba, kesa I validate it and verify it for myself. Sabi ko nga, pakinggan ko nga talaga kung anong sinasabi ito, pag-akala ko mismo at ako mismo ang maghuhusga. Kesa yung pakinggan ko yung sinasabi sa akin. Kasi yun talaga, lest you be consumed by one another. Ang awayan ho sa isang pagsasama ng kapatiran, usually ho dyan, nagsisimula yung sinabi. Ukol doon sa isa. Tapos tumatakbo yan. So, we should not do that. We should not bite and devour one another. Sabi po dito sa Galatians 5:16-18, the flesh and the spirit are in conflict. So, we must choose to walk by the Spirit. Sabi ni Apostol Pablo, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary. Kumukontra ho ito sa isa't isa. Contrary to one another. So that you do not do the things that you wish mga nais yung gawin, hindi nyo nagagawa. Kasi may kumontra yung laman at ang Espiritu ng Diyos.
But if you are led by the Spirit, you are not under law. Okay? Pag sabing led by the Spirit, ito po ang ibig sabihin po yan. Lahat po tayo, meron ng banal na Espiritu sa atin. Nananahan ho. The Holy Spirit lives in each and every one of us, and the role of the Holy Spirit is to lead us. Whether you like it or not, pag nandiyan po ang banal na Espiritu, gagawin po ng banal na Espiritu ay i-lead ho kayo. Ang tanong po, sumusunod ba kayo dun sa leading ng banal na Espiritu? Kasi hindi ho dahil nag-lead ang banal na Espiritu, automatic tayo ay sumusunod. Kailangan ho, sundin po natin. Kailangan po, decision na natin, I will follow the lead of the Holy Spirit. Si Apostol Pablo, alam muna yung talagang paglalaban na ito eh. Ha? Doon sa Romans chapter 7, sabi niya, for I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present in me, but how to perform what is good, I do not find. For the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not do, that I practice. Yung kasamaan na ayaw kong gawin, yung ginagawa ko. Now, if I do what I will not do, it is no longer I will do it, but sin that dwells in me. I find then alone. It's a principio. That evil is present in me, the one who wills to do good. For I delight in the law of God according to the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into the captivity to the law of sin, which is in my members. Yun po, alam niyo po, sabi ni Apostol Pablo, yung batas po, hindi ho niya malalaman yung batas na thou shalt not covet kung hindi dahil sa batas. Pero dahil nalaman ho niya yung thou shalt not covet, mas lalo ho siya nagko-covet. Ganun po yan, ano? Yan po ay nasa laman ho natin, di ba? Yung mga bata po tayo, yung mga kanya natin ba? Galawin yan. Huwag kang pumasok yan. Huwag mong buksan ng TV. Anong ginagawa ng mga anak natin pag tayo ay wala? Lahat po ng sinabi natin na huwag nilang gagawin. Ganun po ang batas. Ang batas po ng Diyos, ganun. Hindi na lamang po nagkakaroon ng kamalayan kung anong mali, binubuhay pa niya yung pagnanais natin sumuway na nasa loob po ng laman natin. The instinct to disobey is in our members. O wretched man that I am, sabi niya. Abang-aba ako, sabi ni Apostol Pablo. Who will deliver me from this body of death? Ito po ang sagot niya. I thank God through Jesus Christ our Lord. Si Kristo lamang po ang deliver sa atin, mga kapatid. Mula dito, sa laman natin, itong body of death natin. So then, with my mind, I myself serve the law of God, with the flesh, the law of sin. So, ano po natin ang susundin natin? Dapat yung law ng Diyos. The law of God, which is expressed in love. The law of God expressed in love. Hindi ho yung law of God na banal na yung lumang tipad. Hindi ho yun ang binabanggit ni Apostol Pablo dito. The law of God, which is expressed in one word, which is love your neighbor as yourself. The flesh and the spirit are in conflict, so we must choose to walk by the Spirit. The Spirit leads, nalilid ho ang banal na Espiritu. Kailangan mag-choose to walk tayo according to the leading of the Holy Spirit. Sabi niya, I say then, walk in the Spirit. Kung naglilid ho ang Espiritu, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law, the Old Testament law, the law of sin and death. You are under the law of love. So, we must choose to walk in the Spirit, mga kapatid. There is a battle. May giyera ho. May labanan ho. May labanan. Between the desires of the flesh, yung pagnanais po ng ating laman,
and the leading of the Holy Spirit. And as believers, we are called to walk by the Spirit. Kung kayo'y nananampalataya kay Kristo, you have the Holy Spirit. The Holy Spirit is leading each and every one of us. We must choose to walk. Kailangan pong piliin natin maglakad. Walk in the Spirit. Alam po natin yung laro ng tag of war. Ano po? Ano ba? Dahil sa eskwelahan, binalaro po natin itong tag of war na ito. Meron akong ganyan sa loob po natin. Kailangan natin makilala na meron akong ganyan labanan. There is a constant battle between good and evil inside each and every one of us. Ito po ang application natin. Kailangan we consciously choose to walk by the Spirit daily, day by day, hour by hour, rejecting the desires of the flesh and allowing the Spirit to guide our thoughts, our actions, and also our decisions. Lahat po dapat pinasa sa ilalim natin sa influensya at paglilid ng banal na Espiritu. Yung ating mga iniisip, yung ating mga kilos, yung ating mga desisyon. Walk by the Spirit and reject the desires of the flesh. Pangatlo po, ito po ang third and last po natin. Bear the fruit of the Spirit in your life. Bear the fruit of the Spirit in your life. Mamunga ho kayo. Mamunga ho kayo ng bunga ng Espiritu sa inyong mga buhay. Dito po, mahalaga yung prinsipyo na pagpapakita ng ebidensya ng isang buhay na pinuno ng banal na Espiritu. When it talks about being filled by the Spirit, ang ibig po sabihin nito ay ang pamumuhay ayon sa leading ng Holy Spirit. Hindi ho ito parang baso. Tayo mga Kristiyano half empty, half full lang. Diba? Pag ako hindi masyadong sumusunod sa Diyos, kalahati lang ho ang banal na Espiritu, yung kalahati ho. Ako po yun. Hindi po, sa totoo po, we have the full measure of the Holy Spirit in each and every one of us. Hindi ho tingi ang pagbibigay ng banal na Espiritu sa atin. Pag tayo ay lalo nagiging masunurin, dinadagdagan ng banal na Espiritu. Dumadami ho. Hindi ho, punong-puno ho tayo ng banal na Espiritu. Ang kailangan ho natin gawin ay magpa-influensya sa banal na Espiritu. Tatlo po, anong pag-usapan natin? The works of the flesh are evident and lead to destruction. Sabi po dito, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, puro mga kasalanan mo ito. Isa-isa ho, yung Apostol Pablo. Ito ho, sabi, works of the flesh, gawa ho ng laman. Evident ho, obvious, sabi niya. Adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath. Ay, yung madaling magalit, sumisigaw na lang sa galit. Kasalanan daw yun. Selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like. Sabi, and the like, marami, etc., etc., etc. Marami pa po yan. Pero hindi ho may lista ni Apostol Pablo na napakadami ho. So sabi niya, of which I tell you beforehand, just as I also told you in times past. Nasabi na ni Pastor Pablo po ito in other letters, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Naku, matinding warning ito. Sabi daw, yung mga tao daw na gumagawa po daw nito, nagpa-practice, hindi daw mag-i-inherit. Ano bang isang inheritor? Ang tawag sa kanya? Nagmamana, hindi daw mamana, hinakahayag ng Diyos. So, ang tanong ho, ano ho ang tamang interpretasyon nito? Kasi marami hong naguguluhan dito, no? Apat ho ang interpretasyon dito. In fact, nagbibigay ko sa inyo yung tama, sa pakiwagin ko. Hindi ko naman sinasabi ako tama palagi. Pero sa tingin ko, ito po ang tama base po sa consistent interpretation of the Word of God. Yung pinakaunang position po dito, tinatawag natin Lordship Salvation View.
Ang sinasabi po doon sa Lordship Salvation, pag ikaw ay gumagawa ng mga bagay-bagay na yan, ibig sabihin, si Kristo ay hindi Lord sa buhay mo. At pag hindi siya Lord sa buhay mo, hindi ka talaga ligtas. Ha? So, sinasabi yun dito, yung mga gumagawa ito ay, nagpupunwari na, akala nila na mga ligtas sila, pero sa totoo lang, hindi sila ligtas. Kasi kulang sila ng Lordship ng Diyos sa buhay nila. Yun ang Lordship Salvation View. Kailangan, sa Lordship Salvation View is both faith and repentance. Faith plus repentance. Meron pong pastor na nag-preach. Sabi niya, dalawa ang kailangan nyo para mga ligtas. Hindi po isa, no? Sabi niya, dalawa. Kailangan mag-repent po kayo at saka kailangan nyo manampalataya. Repent and have faith, or repent and believe. Yun po ang Lordship Salvation View. Okay, pangalawa po is yung loss of salvation view. Naniniwala po yung mga nagtuturo nito, pag kayo ay gumawa ng mga bagay-bagay na yan, isa man dyan, dalawa, tatlo, patuloy nyo gawin ang lahat ng yan, mawawala ang kaligtasan ninyo. Okay? Kaya alam natin, hindi mo tama yun. Kasi, sabi natin, hindi ka pwede maging unborn again. Hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. Ang paniwala po natin is, once saved, always saved. Dito natin, once saved, always saved. Pag kayo nakaligtas, ligtas na po, hindi mawala ang kaligtasan po. So yung loss of salvation view, hindi po namin ito. Yung pangalawa is the non-inheritance view. Ang sinasabi po dyan, kung kayo ay anak ng Diyos at ginawa niyo yan, mawala sa inyo yung mana ninyo. Papasok kayo sa langit. No? Pero yung mana niyo, wala doon. Pero makakapasok kayo. Pero pulubi kayo. Pagpasok yung pobre kayo, pagpasok niyo doon. Mahirap lang kayo. Hindi katulad ng iba, mayaman. Maraming blessings kasi naging masunurin sila. Yun po yung non-inheritance view. At hindi po tama yan. Bakit po? Alam po natin, dito po sa Pilipinas, ang isang anak, maging masunurin man yan o hindi, o maging estranged, hindi niya kinakausap yung kanyang magulang. Kung yung ama o ina namatay, at meron ho silang yaman, ano po mangyayari doon? Automatic pupunta pa rin sa anak po niya. Automatic ang inheritance ko. Hindi nawawala. Pupunta pa rin doon sa mga anak. Ganun po. So, ang sinasabi natin ganito, tayo po ay mga anak ng Diyos, automatic po, we will inherit the kingdom. Inheritors po tayo. Kasi ang kingdom mo, hindi pinagtatrabahuan. Yung inheritance mo, meron po ba kayong alam na inheritance na kailangan pagtrabahuan para po? Hindi. Sweldo ho ang tawag ho doon, hindi ho inheritance. Mana, iba ho, hindi ho pinagtatrabahuan ng mana. Okay? Ang nagtatrabaho po ng mana, yung mga magulang natin. Para may ipamana sila sa atin. Okay? Si Kristo po, ang gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tapos na, it is finished, sabi niya, yun po ang pinanggagalingan ng mana po natin, yung ginawa ni Kristo para sa atin. Tapos na po, sabi niya, it is finished. Bayad na ang lahat. Kaya ang kingdom, o kaharian ng Diyos, kung tayo po ay mananampalataya kay Kristo, mamanahin ho natin lahat yan dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Amen na amen. Kaya ito pong apat ang sa pakiwari ko, ito po ang tama. Ito tinatawag na exhortative or warning view. Ano po ang ibig sabihin nito? Sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, yung mga hindi nagmamana ay hindi tagapagmana kasi sila ay hindi anak. Maski nakilala ko. Yan ho ang mga kaibigan, nakilala ko ng magulang ko. Pero hindi sila magmamana kung ano ang nangyari ko. At bakit po? Kasi hindi ko sila mga kapatid ko. Ganun po ang sinasabi ng Apostol Pablo dito. Yung hindi humagmamana nito, hindi yung mga kapatid, mga taga-Galacia. Ganito sila namumuhay, huwag nyo naman silang gagayahin.
sila, hindi sila mga anak ng Diyos. Kayo mga anak kayo ng Diyos. Kaya huwag niyong gagawin ang mga bagay na ito. Yan po ang tinatawag natin exhortating or warning you. Yan po. So sa tingin po ninyo, ano po dito yung pinakamaganda, base sa sinasabi ng banal na kasulatan? Ito yung pang-apat. Okay? So, tandaan po natin, yung mga bagay-bagay, mga lilista ng mga kasalanan na yan, iwasan po natin kasi hindi ho yan ang tamang asal ng anak ng Diyos. Okay? Yan ang sinasabi ng Apostol Pablo dito. Iwasan po natin. Kasi kayo, magmamana kayo ng kaharian. Eh, umasa naman kayo, ito magmana ng kaharian ng Diyos. Maganda kong exhortation. Okay. The fruit of the Spirit is the evidence of a life that is transformed by God. Ang sabi, at ito po ang isa sa pinakasikat. Alam po natin no? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Kung yung mga ililista kanina, may batas na sinasabi mo, yung gawin ang mga bagay-bagay na ito. Dito po, wala akong batas na nagsasabi, huwag po kayong maging mapag-ibig, maligaya, di ba? Wala akong batas itong mga bagay na ito. These things, there are no law. Bakit po? Because these are the fruit of the Spirit. Bunga po ito ng banal na Espiritu na Diyos na nasa atin, na namahan sa bawat isa sa atin. So, kailangan natin ipakita ang ebidensya ng banal na Espiritu ay siya talaga namang nag-lead sa atin, nangunguna sa atin. At paano? Pag siya nangunguna, sumunod ho tayo. Let's walk. Let's walk by the Spirit. Sabi, those who belong to Christ have crucified the flesh and are called to live by the Spirit. Ito na po ang last 3 verses po natin dito. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Kung tayo po ay nanampalataya kay Kristo, parang naipako na rin yung ating dating laman o dating ating mga kasalanan, naipako na sa krus ng Kalbaryo. Yung laman natin with its passions and desires, napako na doon, namatay na doon sa krus. If we live by the Spirit, dahil nasa atin ang banal na Espiritu, let us also walk in the Spirit. Yan. We live by the Spirit because Christ's Spirit lives in us. We are led by the Spirit. Let's walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. But rather, we should be loving one another. Sabi nga ni Apostol Pablo, I have been crucified with Christ. Napako na ako kasama ni Kristo. It is no longer I who, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. At ano ba ang sabi? Kung Pablo din, kahit tayo ay hindi ng Espiritu, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Okay? Romans 8:4, that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Isa po ang pinakasinasabi nito. Okay? The fruit of the Spirit is the natural outcome of living by the Spirit. Sabi niya, fruit, hindi fruits. Isa lang po ang bunga. Isa lang po yun, Pero marami hong lumalabas. Pero isang bunga lang. Okay? The fruit of the Spirit is the natural outcome of living by the Spirit, and it should be evident in the life of every believer. If we live by the Spirit, mga kapatid, namuhay tayo ayon sa banal na Espiritu. Yung bunga ng banal na Espiritu, automatic po lalabas ko yan. Kaya nagpapasakin tayo sa influensya ng banal na Espiritu. The growth of a healthy tree that bears fruit symbolizes how a life rooted in Christ and led by the Spirit will naturally produce godly character. When a believer submits to and walks according to the Spirit of God. May condition po, ang bunga ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kailangan po tayo ay susumiti po natin ang ating sarili at
maglalakad tayo according ayon sa banal na Espiritu. So, anong kailangan natin gawin? Kailangan suriin natin ang buhay natin. We should examine our lives for the fruit of the Spirit. Kulang ba? Kulang ba ang aking joy? Kulang ba ang aking ligaya sa buhay ko? Kulang ba ang peace sa buhay ko? Kulang ba ang kapayapaan? Ha? Sabi dito, and if any are lacking, seek to cultivate them through a closer walk with the Spirit, letting go of the works of the flesh. Pag sinusuri po natin ang ating sarili, ang the best pong ginagawa dapat natin, binabasa natin ang salita ng Diyos. At bakit po? Ang salita ng Diyos, yan po ay parang salamin. Di ba? Nananalamin po tayo, the mirror of the Word of God. Yung mirror ho, napakahalaga ang salamin. Sa umaga, lalo na. Kasi ang salamin, pag tinignan po ninyo yan po nagsasabi, ay, may muta ka. O, maghilamos ka muna. Ay, magulo ang buhok mo. Di ba? Suklayin mo, lagyan mo ng tumata. Para maayos. Ay, naku, tumutubo ng bigote mo. Ahipin mo na. Para mas presentable yung mga. Yun po ang ginagawa po ng salita ng Diyos eh. God's Word makes us aware of our shortcomings. Yung kakulangan po natin, nakikita po natin pag binabasa natin ang salita ng Diyos. May mga tao po kasi ayaw basahin yung salita ng Diyos kasi ayaw nilang malaman kung ano ang kulang sa kanila. Feeling nila, okay na ako. Okay na ako. Base dun sa kanilang pakiwari o pakiramdam. But, the Word of God is objective. Talagang sinasabi niya talaga kung anong kamalian mo. Sinasabi ng salita ng Diyos kung anong kakulangan natin. Kung saan tayo talagang mahina. Okay. And that's why you must read the Word of God. And we must allow the Spirit to speak to the Word of God. And then, commit. Baguhin natin ang ating sarili. Sa lakas ng banal ng Espiritu, ay commit natin. Hindi ko nagagawin ito. We should bear fruit of the Spirit in your life. So ito po, tatlo, review. Ito po yung tatlong punto natin. Di ba? Sabi po natin, basahin po natin together. Use your Christian freedom to live out your faith to love. Number 2, walk by the Spirit and reject the desires of the flesh. And number 3, bear the fruit of the Spirit in your life. Yes. So, kailangan mag-rejoice po tayo mga kapatid. Kasi meron po tayong laya. Meron tayong kalayaan na nagbibigay ng lakas sa atin upang magmahal, maglakad sa Espiritu at magbunga. Magbunga, magbigay bunga sa buhay na magbibigay glory niya sa ating Diyos. So let's go forth and live in the freedom Christ has given each and every one of us. Let's walk by the Spirit. And let us let our lives be a testimony of the transforming power of God. Nagbabago ho ng buhay ang Diyos. Kaya niyang baguhin ang buhay natin kung tayo ay iaayon natin yung buhay natin doon sa sinasabi ng Lord ng Espiritu. As you bear the fruit of the Spirit in your life. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Our Heavenly Father, our God in heaven, Ama namin, minamahal namin kayo. At pinanais namin mabuhay ang mga buhay na kalugod-lugod sa inyo. Nakarapat-dapat bilang mga anak ninyo, nawa po, Ama, sa aming mga sinasabi, mga ginagawa sa pang-araw-araw ay pagpapakita ng aming relasyon sa inyo bilang aming Ama sa langit. Nawa po, Diyos, ang aming pamumuhay din ay maging magandang pagtitistigo ng aming kaligtasan kay Kristo Jesus. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na aming ibahagi ang aming pananampalataya, ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga kaibigan namin, sa mga kamag-anak namin, ay hindi pa nakakakilala sa Kanya bilang sarili ng tagapagligtas. At nawa, ang aming kapulungan dito sa NCCC ay magbigay bunga, hindi lamang sa mga buhay na may kabanalan, kundi bunga din ng mga bagong mahal ng pagkakaya.
Kayo po, nais namin bigyan ng papuri at kailangan po aming dalangin sa mga sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless sa ating mga kapatid. Tunay po, napakasarap makinig ng kanyang mga salita. Amen po. At hindi lamang nagbibigay ng kalakasan kung hindi ito nagbibigay ng kalayaan sa atin. Nakakalungkot sapagkat may mga times kahit kanina, nasa mula kami, ay marami ko naririnig ng mga dasal, sa langit, at nakakalungkot sapagkat minsan tuloy-tuloy. Ang nakakalungkot ay ang totoo, ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, tulad ng ating pong narinig at nabasa at napag-aralan, kung siya magbibigay sa atin ng kalayaan at karunungan. Isang kalungkutan sa isang tao ang hindi nakikinig at nagbabasa ng kanyang mga salita. Kasi sabi nga ng ating Panginoon, ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Dito tayo hindi lamang lumalakas, kung hindi nagiging malaya tayo tulad po ng ating narinig kanina. Okay, natutuwa sapagkat mas madalas ako magsalita kaysa makinig. Ang prayer ko, mas madalas ako makinig kaysa magsalita. Kaya enjoy po ako. Yan po. Bagamat halos po during the week po ay nakikinig din, nilamang po kasama ang kalimutan maging sa iba po. Napakarami po nating natutunan ngayon ngayon po. Salamat sa Panginoon. Tayo po ang dapat umakad sa Espiritu ng ating Panginoon at gamitin natin yung kalayaan ng Panginoon na pinagkaroon sa atin. Tapos mga kami, kung meron kayong kalayaan ng Kristo. Kasi tunay na kalayaan ay ang kalayaan mula sa Panginoon. Ang hindi kay Kristo, no, mga bagay na hindi sa ating Panginoon, is mistaken. Ang Panginoon na nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kaligayaan. Yan na po natin ang mga kaloob at tayo po ay kakaloob. Tulad po ng narinig natin ang ating pagsunod, ang ating pag-ibig, ito po ay nanggagaling na sa ating sarili kalooban. No? At minahal natin ang Diyos, tayo sa Kanya, ganun din naman po ang ating pagkakaloob. Ngayon, sa hapong ito, salamat sa inyong mga salita, salamat sa kalakasan, salamat sa kaginhawahan ng inyong katotohanan, ng inyong pag-ibig. Tunay po na sa inyo lamang matatagpuan ang kapayapaan at kaligayaan. Pagpalain po, Panginoon, ang mga salita ito sa bawat isa po sa amin, naging po ang pagkakaloy ng aming mga para po sa inyong kalagayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong tumayo at hilingin ko yung mga official natin para sa ating puso prayer. Tulad po ng pagkatapos natin kanina, that we need to examine ourselves before the Lord. Tingnan natin ang ating sarili sa ating sarili. Pagkaroon po natin muli at hayaan natin ang mga Espiritu ang siyang puluto sa ating buhay. At ang mga katotohanan na basa natin ang kapatulan at kapag ang siyang ating sundin at patuloy na gawin ang pagmuhay sa buhay po natin bilang kanyang alam. At ang katawang din ito na sa ating sa Panginoon.
Pagkakataon nito, tayo po ay sumampalatay limang sa ating Panginoon sa Kristo na siya ating kalikasan at kabayaran at nag-agot sa Kanya. Pasalain nawa kayo ang ating Panginoon at ang salita na narinig natin na ay maging kalakasan at bunga sa ating Panginoon. The Lord bless you. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Everybody will say, So we thanks to our Lord. Let's sing praise. Rising to the setting sun. Love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing Okay, sa mga kasama natin na nanonood sa live streaming, pagkakaroon po ngayon ng ating Panginoon. At sa Sunday po ulit, alam po natin, alas 4 ng hapon, at ang stream po natin ay number 4 Martillo, hindi Martillete. Kasi yung ating katabi, Martillete. Kaya natutakasan po natin. Martillo po yung ating, hindi regular, hindi ba Martillo. Para pa po natin ating Panginoon.